Isang buwan na ang lumipas, sa wakas ay dumating na ang tagsibol sa Changrim. Ngunit, wala ni isang alagad na nasa ikatlong henerasyon ang nasisiyahan at napapanatag sa labas ng bayan sa bundok na Heng. Junior Brother Jun Mayong, inaasahan natin ang pinakamahusay para sa ating hinaharap, sabi ni Son Hee-il kay Jun Mayong. Junior Brother Son Hee-il, bakit ganyan ang pakikitungo mo sa magiging senior brother mo? Sagot ni Jun Mayong. Sinong tinawag mong junior brother? Masyado nang sumusobra ang mga biro mo, sabi muli ni Son Hee-il kay Jun Mayong. Hindi pa tayo nakasisiguro. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa darating na First Flower Promotion Test? Sagot ni Jun Mayong. Ang First Flower Promotion Test ay isang pagsusulit para sa mga alagad ng Changrim upang sila ay opisyal na kilalanin bilang isang alagad. Mayroong dahilan upang masigasig na maghanda ang mga alagad para sa pagsusulit na ito. Bagaman ang mga antas ng Marshall Brother ay karaniwang itinatag ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagtatalaga ng alagad, sa Changrim naman, ang antas ay pinagdedesisyonan batay sa resulta na kanilang nakuha sa First Flower Promotion Test. Dahil dito, maaaring mangyaring tawagin ng isang tao ang isang tao na mas mataas ang resulta kaysa sa kanya bilang senior brother at tawagin naman siya nitong junior brother habang buhay. Ang senior brother ay isang senior brother at hindi na ito kailanman mababago. Ang resulta ng isang buwang mahabang pagsusulit ay tumutukoy sa antas para sa natitirang bahagi ng buhay ng isang tao. Mayroon tayong isang malaking problema, sabi ni Surin na biglang dumating. Narito na pala si Surin, sabi ni Jun Mayong, hindi ito ang oras para magbiro. Si Yigang Baek ay tila darating na sa loob lamang ng isang linggo, sabi muli ni Surin. Totoo ba iyang mga sinabi mo? Gulat na tanong ni Jun Mayong. Tama ka, maaaring mawala sa atin ang posisyon para maging pinakamataas na alagad. Narinig ko na karamihan sa mga taong isinilang na mayroong Taiyin Chi blockage ay mga henyo. Hindi natin maaaring hayaan na lumaki ang agwat ng kanyang puntos sa ating pagsusulit. Kailangan nating mag-aral ng magkakasama, sagot ni Surin. Napakadrama mo naman, kahit na siya ay matalino, ang pagsusulit ay magaganap na sa kabilang linggo. Ang aklat ng Adversity and the Treasures Repertoire ay makikita lamang dito sa Changrim. Sa palagay ba ninyo ay nagawa na niyang mabasa ang mga ito? At nang dahil sa siya ay nagdurusa sa Taiyin Chi blockage, siguradong siya ay mahina pagdating sa martial arts. Kaya naman, paano niya magagawang makakuha ng mataas na resulta? Masyado lamang kayong natataranta, sabi naman ni Son Hee-il. Hindi pa man tapos magsalita si Son Hee-il, tinalikuran na ito ni Surin at Jun Mayong. Kailangan lamang nating ipagpatuloy ang ating mga ginagawa, pagpapatuloy na sabi ni Son Hee-il. Iwan na nga natin siya, tayo na lamang dalawa ang maghanda, sabi ni Jun Mayong kay Surin. Tama ka, umalis na tayo, sagot ni Surin, sandali, huwag ninyo akong iwan. Sasama ako sa inyo, sabi ni Son Hee-il kina Jun Mayong at Surin. Habang ang mga alagad na nasa ikatlong henerasyon ay hindi na natutulog para mag-aral ng walang pagsasaalang-alang sa araw at gabi. Sina Yigang naman ay dumating na sa Changrim, 3 araw bago maganap ang nakatakdang pagsusulit para sa mga alagad ng Changrim. Ilang araw ang lumipas, dumating na ang araw kung saan magaganap ang First Flower Promotion Test. Nang mga sandaling iyon ay katatapos lamang ng oras para sa pagsusulit. Napakahirap naman ng pagsusulit na iyon, sabi ni Son Hee-il. Kahit na ako ay nag-aral, nahirapan pa din ako, sabi naman ni Jun Mayong. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag, nakapagsagot ba kayo ng maayos? Nakangiting tanong ni Yaksu-chan sa ibang alagad na kasama niyang kumuha ng pagsusulit. Nakahinga ka ng maluwag, ibig sabihin ba noon ay nasagutan mo ng maayos ang pagsusulit? Tanong ni Son Hee-il kay Yaksu-chan. Hahaha, pupunta na lamang ako sa aklatan ni Ama,
Siguradong ito na ang aking katapusan, sagot ni Yak Su-chan. Bigla namang dumating si Jin Leon at kasama nito ang pinuno ng alagad ng ikalawang henerasyon ng Changrim na si Jin Mo. Nais kong makita ang inyong mga reaksyon, ngunit, parang dapat ay hindi na lamang ako nagpunta. Ang aking mga juniors, kamusta naman ang pagsusulit? Tanong ni Jin Mo sa mga bata. 40% lamang ng sagutang papel ang aking nasagutan, sagot ni Jun Mayong. Anong sinabi mo? Gulat na sabi ni Jin Mo. Masama pa po ba iyon? Tanong ni Jun Mayong kay Jin Mo. 40% lamang ang iyong nasagutan, sabi muli ni Jin Mo. Hindi ba't ito ay dapat na isang papuri martial uncle, sabi ni Surin. Ito ay tradisyon na sa first flower promotion test na gawing mahirap ang mga gagawing pagsusulit upang turuan kayo na ang inyong hinaharap na landas ay magiging mahirap. Ang pinuno ng academy ang gumawa ng mga ito, noong panahon ko, 20% lamang ang aking nasagutan, paliwanag ni Jin Mo. Nakahinga naman ng maluwag sina Surin, Jun Mayong at Son Hee-il dahil sa mga sinabi ni Jin Mo. Huwag na kayong masyadong mag-alala, sabi naman ni Jin Leon. Martial Aunt Jin Leon, nagpunta ka ba sa pagsusulit bilang supervisor? Tanong ni Surin kay Jin Leon. Oo, bakit mo naman naitanong? Sagot ni Jin Leon. Nagawa mo bang makita ang sagutang papel ni Higang Baek? Ipinasa na niya kasi ito sa loob lamang ng 30 minuto. At pagkatapos, siya ay umalis na, sumuko na siguro siya dahil hindi niya kayang sagutan ang pagsusulit, sabi muli ni Surin. 3 araw ang nakalipas, hindi ito maaaring mangyari. Isa itong pagkakamali, ibig sabihin, nasagutan niya ang buong sagutang papel, gulat na sabi ni Son Hee-il. Bigla namang pagdating ni Higang, siguro ay hindi ako dapat nagpunta dito para tingnan ang resulta, sabi ni Higang. Higang, narito ka pala, paano mo nagawang maipasa ang pagsusulit? Tanong ni Surin kay Higang. Ang tagal nating hindi nagkita Surin at Junyong. Kamusta na kayo? Sagot ni Higang, Jun Mayong, hindi Junyong, sabi ni Jun Mayong bilang pagtatama ng kanyang pangalan. Talagang hindi ka panipaniwala, nasagutan mo ang lahat, kahit na 3 araw ka lamang nag-aral. Sabi muli ni Surin kay Higang. Ito ay dahil sa siya ay isang nerd na nanatili lamang sa kanyang silid na nag-aaral sa buong buhay niya. O kaya naman, maaaring siya ay gumawa ng pandaraya, sabi naman ni Son Hee-il. Tumigil ka nga Son Hee-il, ano ba iyang mga sinasabi mo? Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, sabi ni Surin kay Son Hee-il. Bigla namang dumating ang pinuno ng academy ng Changrim na nasa unang henerasyon na si Dusong. Higang Baek, naririto ka ba? Sigaw na sabi ni Dusong. Narito po ako, sagot ni Higang, bakit parang galit na galit ang pinuno ng academy? Gulat na sabi ni Jun Mayong. Sabi ko na sa inyo, siguradong may ginawang kakaiba ang Higang Baek na iyan, sabi naman ni Son Hee-il. Naisip naman ni Surin na tama siguro ang mga sinabi ni Son Hee-il na si Higang ay talagang may ginawang pandaraya sa pagsusulit. Higang Baek, ikaw ay magiging aking alagad, gagawin kitang susunod na pinuno ng academy, sabi ni Dosong at agad na binuhat nito si Higang. Sandali lamang po, maaari po bang ibaba ninyo ako? Nahihiyang sabi ni Higang. Nako, pasensya ka na, masyado lamang akong natuwa kaya hindi ko napigilan ang aking sarili, sabi muli ni Dosong kay Higang. Ayos lamang naman po, sagot ni Higang, ano sa palagay mo? Ang pagiging pinuno ng academy ay gagawing simoy ang iyong buhay. Habang ang lahat ay pawis at lumilibot, maaari tayong umupo sa isang nakakapreskong kahoy sa beranda, sabi muli ni Dosong kay Higang. Ang pag-aaral at pananaliksik sa banal na kasulatan ay napakahalaga din. Ang bulwagan ng academy ay palaging itinuturing na tira-tirahan dahil lamang sa hindi sila gumagamit ng martial arts. Ngunit,
dumating ang araw na ang isang 16 na taon na batang si Yigang Baek ay nagawang masagutan ng tama ang pagsusulit. Ayon kay Dosung, ito ay isang biyaya na nagmula sa langit. Ayon pa kay Dosung, kung magagawa niyang makuha si Yigang, siguradong mababago niya ang lahat. Ipagpatawad po ninyo, pero, wala akong balak na gawin iyon. Sa ilang sandali, nakatakda akong makipag-usap sa Golden Needle Physician. Kailangan ko na pong umalis ngayon, sagot ni Yigang kay Dosung. Medyo napahiya si Dosung dahil sa pagtanggi ni Yigang at naisip nito na medyo matigas ang ulo ni Yigang. Ganyan siya kumilos dahil alam niyang mataas ang nakuha niyang resulta sa pagsusulit. Hindi ba niya alam kung gaano kaganda sa bulwagan ng academy, sabi naman ni Son Hee-il. Maganda ang iyong sinabi, ano ang iyong pangalan, tanong ni Dosung kay Son Hee-il. Ako po si Son Hee-il. Sagot ni Son Hee-il, ikaw pala iyong nakakuha ng 3 pwesto ngayon. Maaari kang sumali sa Research Academy Center, sabi muli ni Dosung kay Son Hee-il. Ano pong sinabi ninyo, iyan lamang po ba? Tanong ni Son Hee-il. Hindi maaari, hindi ganito ang aking inaasahang mangyari, sabi ni Son Hee-il sa kanyang isip. Marshal Brother Dosung, magtira ka naman ng iyong dangal, sabi ni Do Sian kay Dosung na biglang dumating. Hindi mo ba nakita ang swordsmanship ni Yigang? Syempre, ang Jijum Pavilion ang nababagay para sa kanya, sabi naman ni Dokang na dumating kasabay ni Do Sian. Pati ba naman ikaw Brother Dokang? Sagot ni Dosung. Tingnan ninyo, narito ang Future Pavilion Master at ang Jijum Pavilion Master, sabi naman ng isang lalaki na kumuha din ng pagsusulit. Nais kong makapasok sa Jijum Pavilion, sabi naman ng isang babae, matapos makita ng ibang mga bata ang 2 Pavilion Master na dumating. Ang mga ito ay biglang nagsitayo, naisip naman ni Dosung na kailangan niyang makakuha kahit isang bata lamang upang maging kanyang alagad. Son Hee-il, di ba't sinabi mo kanina na, putol na sabi ni Dosung at paglingon nito sa kinatatayuan ni Son Hee-il ay wala na pala ito at bigla na lamang itong umalis.